Huwag na rin ng NBI ang 15 armas na ginamit ng ilang sundalo sa operasyon sa Timonan, Quezon noong ika-6 ng Enero. Gihit naman ng kampo ng mga sundalo, malayo raw sa katotohanan ang isinagawang pagsasadula o reenactment nung nangyari. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 3 ng hapon nang dumating sa tanggapan ng NBI ang ilan sa mga sundalong kasama sa operasyon sa Atimonan. Bit-bit ang mga baril na nagamit umano sa insidente. 15 armas na kinabibilangan ng M16, M14 at isang kalibre 45 ang ipinresenta. Lahat nagamit sa operasyon kung saan 13 ang namatay. Mula ito sa 15 sundalo na naka-assign sa ikalawang checkpoint. Kasama si Colonel Monico Abang nang i-turn over mga baril ng mga kasamang Special Forces sa Atimonan Operation. Si Abang ang tumatayong leader ng Special Forces at nasa lugar ito nang maganap ang barilan. I-turn over din niya ang baby armalite niya. Ipinutok din daw niya ito pero pataas daw. Mga warning shots lang po, warning shots. Pataas po. Nagpuputukan na po yun kasi ganun po yung nangyari. Ayon kay Colonel Abang at kanilang abogado na si Attorney Crisanto Buela, malayo raw sa katotohanan ang isinagawang reenactment ng DOJ at NBI kahapon. Una, wala raw nakita si Colonel Abang na truck kung saan daw nakasakay ang mga testigong hawak ng NBI. Ikalawa, nakalagay na raw ang mga signages at di mabilisang inilagay lang tulad ng lumabas sa reenactment kahapon. At ikatlo, totoong iniharang daw ang military jeep sa daan dahil magtatangka raw sanang tumakas ang dalawang SUV. Kitang-kita rin daw ni Colonel Abang matapos tamaan si Police Superintendent Hansel Marantan. Colonel, nakita niyo pong may tumumba po? Bali, hindi ko nakitang tumumba pero nakita ko lang na hinihila na si Superintendent Marantan na sugatan po. Sino pong humihila po, Colonel, nung nakita niyo po? Mga kasamahan niya po. Gihit ng kampo ng mga sundalo, ilihitimong operasyon ang nangyari at mismong si Superintendent Marantan daw ang nagbigay ng briefing kung saan nabanggit na armado ang kanilang mga target. Para patunayan ito, maghaharap daw ng testigo na magsasabing isang shootout daw ang naganap. Mayroon akong napanood sa TV na hindi naaayon sa totoong nangyari po. Mali yun. Lahat ng ginawa doon, mali. Sa reenactment. Meron kaming ebidensya. Attorney Buela, kaming testigo na nagsasabi ng tunay na pangyayari. Attorney Buela, bakit po paniniwalaan niyo po mga testigo pong hawak po ninyo ngayon compare sa mga testigong hawak ngayon ng DOJ? Sapagkat sila nagsasabi na totoo, mga kliyente namin. Ayon kay Attorney Danny Lalusis ng NBI Death Investigation Division, malaki ang papel na gagampanan ng pagsusuring gagawin sa mga isinumiting baril. Malaking magiging bahagi nito sa investigasyon kasi malalaman natin kung dito nang galing yung mga bala, basyo na na-recover dun sa crime scene. Habang umuusad ang ballistic examination sa mga isinumiting baril, patuloy naman daw aantabayan ng NBI ang mga ihaharap daw na testigo ng mga sundalo para marinig ang kanilang bersyon sa naganap na Atimonan encounter. John Consulta, nakatutok, 24 oras.